Napigil ni Cassandra ang pagtawa na makitang abala sa paghahanda sina Clyde at Tata Senyong. Nalilitsyon pala ang mga to. Gumawa rin ng kasaba kay kamatanda na nilagyan ni Clyde ng mga letrang Happy Birthday na ang ginamit isang gatas sa konsentrasada. Nabala din ang mga to sa pagbabarbecue at pag-iihaw ng bangus at malalaking sugpo. Napailing siya habang natatawang pinanonood si Chinny na abala sa pagpapaypay ng baga sa barbecue at inihaw. Happy birthday, Cassandra! Bati ni Tata Senyong habang panayang pihit ng kawayan kung saan nakatuhog ang pato. May party rin tayo kahit 4 lang tayo magsa-celebrate. Napangiti si Cassandra habang umiiling. Bakit ho kasi nag-abala pa kayo at pinagod niyo pang sarili ninyo? Aba, syempre naman. Tama si Clyde, espesyal na araw to para sa'yo kaya kailangan i-celebrate natin. Hindi sinasadyang nalipat ang tingin ni Cassandra kay Clyde na naoy nakatingin din sa kanya habang abala sa pagbabarbecue. Nagtama ang mga mata nila at hindi niya mapigilan na mapangiti. She saw the change in his expression too. He was smiling amiably. Aminado si Cassandra na nabasag ang tensyon sa pagitan nila dahil hindi naman siya nagalit kay Clyde. Undeniable attraction pa nga ang naramdaman niya para sa lalaki. Sa tabi ng bati sila nag-celebrate. Alas 4 ng hapon na magpunta sila doon, dala ang pagkaing pinahanda nila na isinakay sa Ford Fiera. Dala din nila ang radio cassette ni Tata Senyong. Di akalain ni Cassandra na may maganda at maliit na talon sa loob mismo ng malawak na farm. Malinaw na malinaw ang batis. Bagay na bagay sa iyong gown. Sabi ni Clyde nang maupo malapit sa kinaupuan niya sa nakatumbang puno. Sina Tata Senyong at Chinny naglatag ng sawaling banig sa damuhan. Doon nilagay ang mga pagkaing dala nila. Salamat nga pala sa damit na to. Gumastos ka pa. Bigla si Cassandra naging kimi sa harapan ni Clyde. He was wearing a blue long-sleeve polo at leg-hugging denim jeans. Sa tingin niya kahit anong isuot hindi nababawasan ang appeal nito. Sa pamamagitan lang man ito mabawi nito ang kasalanan ko sa iyo. Hindi ba ako parang sira nito? Magpipiknik lang tayo dito sa batis, isinuot ko pa to. Gusto ko talagang isuot mo yan para naman maramdaman mong pagiging debutant mo. You look stunning. Naging speechless si Cassandra nang iabot ni Clyde ang bouquet ng red roses. Kinuha din ang mga yon mula sa dalang backpack. 18 roses yan. Nakangiting sabi ni Clyde. Ako na nagbigay lahat. Thanks. Saan garden mo to kinupit? Sa flower shop galing yan. Natatawang sagot ni Clyde. Natouch ako sa preparations ninyo para lang magkaroon ako ng celebration. Alam ko kung gaano ka-importante sa iyong araw na to. Kung hindi ka nadamay sa sitwasyon namin mag-ama, dapat may kotilyon ka. With all the 18 roses and 18 candle ceremonies. A couple of years from now, magdedebo rin ang princess ko, so I should know. Maya-maya, iniwan si Cassandra ni Clyde sa kinauupuan nila. Nilabas ang isang bote ng champagne mula sa isang Coleman at nagsalin sa 3 baso. Pagkatapos binigay ang isang baso kay Tata Senyong at tig-isa naman sila. Nag-toast silang dalawa. Happy birthday! Halos pabulong na bati ni Clyde. Napapangiti si Cassandra habang sabay silang umiinom. Pagkatapos may sinalang tong tape sa radio cassette na naglalaman ng mga kanta ni Connie Francis. Kinuha ni Clyde ang isa niyang kamay at niyaya siyang magsayaw sa salim ng slow music. Nakakatawa tong ginagawa natin, sabi ni Cassandra habang nagsasayaw. Halos magkadikit ang mga katawan nila. Mahigpit ang hawak ng lalaki sa isa niyang kamay habang isa pang kamay nito'y nasa kanyang bewang. At least I made you smile on your special day. Sa totoo lang, you really made me happy. Nakita ni Cassandra tuwang-tuwa si Chinny habang pinanonood silang sumasayaw. Pumapalakpak pa ito. Teka, hindi ka na yata masungit ngayon. Isang kimingiti ang sinagot ni Cassandra sa sinabi ni Clyde. Special day ko ngayon kaya't ayoko magtaray. Kung tutusin, wala ka naman talagang dapat ikagalit sa akin, maliban sa nadamay ka sa gulong to. Ikaw rin ang inaalala ko kaya't nag-decide akong isama ka na dito. Hindi mo lubos na kilala ang mga Alfonso. O kilala mo sila pero hindi mo alam ang tunay na kulay nila. What do you mean? Napapuzzle na tanong ni Cassandra. Sumeryosong ekspresyon ng mukha ni Clyde. Hindi mo alam kung ano talaga sila sa likod ng kagalang-galang na anyo at magagandang ngiti. Kaplase ka lang pinapakita nila sa harap ng maraming tao. Kapag nakabalik ka na sa inyo, malamang ikaw ang pag-iinitan nila dahil pinagkatiwala nila sa iyo si Chinny. Hindi masamang taong mag-asawang Alfonso. Pagtatanggol ni Cassandra sa mga ito. Mas kilala ko sila, Cassandra. Seryosong sabi ni Clyde. Dahil ako mismo biktima ng kasamaan nila. Hindi kaya sinisiraan mo lang sila sa akin? Wala sa bokabularyo kong manira ng ibang tao. Lalo na mga magulang ng babaeng minahal ko. Hindi kita pipiliting maniwala kung ayaw mo.
Pero nung gabi pa lang nakunin ko kayo sa isla, gusto ko na ipagtapat sa iyong lahat dahil alam kong tingin mo sa akin masamang tao. Ganyan ang pinalalabas ng mga Alfonso. Lahat ng paraan gagawin nila para lang masira ako. Pinasama nila ako sa mga mata ng marami na hindi naman nakakaalam ng totoo. Maang naulit ni Cassandra. Nang totoo. Lumapit sa kanila si Chinny at binigyan sila ng tig-isang barbecue at muli itong lumayo. Isang malalim mabuntong hininga ang narinig niyang pinakawala ni Clyde. Para bang napakabigat ng damdaming gusto nitong palayain sa dibdib. Hindi lang nila matanggap na minahal ako at pinili ng anak nila sa kabila na mahigpit na pagtutol nila dahil nga masama kang tao. Sino ba namang magulang gugusting mapunta sa isang masamang taong anak nila? Di ako masamang tao, Cassandra. Yun lang ang hinihiling ko sa iyong paniwalaan mo. Nagkataon lang nagalit sila sa daddy ko dahil sa pagtatanggol ng daddy ko sa mga taong inapi nila. Mga taong inapi nila? Kulot noong reaksyon niya. Makawalang pusong mag-asawang yon. Mabait ang tatay ni Congresswoman Alfonso. Bago tumamatay noong late 70s, pinamahagi ito sa magsasaka sa asyenda ang malaking bahagi ng lupain sa Bacolod. Pero nitong late 90s, binawi yun ni na Congresswoman. Na ipaglaban na magsasakang karapatan nila, ipinapatay nilang iba. Ang daddy kong nagtanggol sa mga magsasakang inapi nila, na ipanalo ng daddy kong kaso, na ibalik sa mga magsasaka ang lupain nila. Galit na galit noon sina Congresswoman. Binalak nilang ipapatay ang daddy ko pero pinagtanggol siya ng mga magsasaka. Hindi makapaniwala si Cassandra sa mga narinig. After 15 years, nagkakilala kami ni Bianca sa UP. Nagre-review ako noon para sa bar exam. Transferring naman si Bianca galing ng States. Para namang nananadya ang pagkakataon. Kung sino pang anak ng taong kinamumuhian ng mag-asawang Alfonso, doon pa na in love ang anak nila. We fell in love. Pero galit na galit ang mga magulang ni Bianca nang malamang anak ako ni Attorney Montecalvo. Sa akin sila gumante. In fact, nagawa pa nga nila ako ipadisbar sa pamamagitan ng impluwensya nila. Sinira nilang buhay ko at ang kaligayahan namin ni Bianca. Abogado ka? Yes, Cassandra. Wala pa ako isang taong nagpa-practice nang hanapan nila ako ng butas para lang mapaidasbar. Saglit si Cassandra na natahimik. Pinaniniwalaan ba niya ang sinasabi ni Clyde? Pero bakit di nabanggit sa kanya ni Congresswoman Alfonso ang tungkol sa tunay na ugat ng galit ng mga to kay Clyde? Pero ang sabi nila ikaw may kasalanan sa pagkamatay ni Bianca. Inilayo mo sa kanila ang anak nila kaya sila nagalit sa iyo. Muli, bumuntong hininga ito. Kinailangan namin lumayo ni Bianca dahil pinaglalayo kami ng mga magulang niya kahit kasal kami at buntis na si Bianca. Naaksidente kami dahil nahabol kami ng mga tauhan ni na Governor Alfonso. Nawalan ako ng preno at namatay si Bianca. Di matanggap ng konsensya nilang kasalanan nila ang nangyari sa anak nila. Sa halip, sa akin nila ibinagsak lahat ng sisi at lalo silang nagalit sa akin. Nabigla si Cassandra na patitig sa mukha ng lalaki. Gusto niyang paniwalaan ng mga sinasabi nito kahit wala siyang katibayang nagsasabi nga ito ng totoo. Pati yung mga baril at illegal drugs na pinalabas sila sa pag-iingat ko, lahat ng yon planted. Pinainan nila ako at saka diniin. Yun na lang kasi ang nakikita nilang paraan para makuha sa poder ko si Chinny. Hindi sila nagtagumpay na maipakulong ako noon na magplantin sila ng shabu sa kotse ko. Minsan na ako na-ambush pero nalusutan ko sila. Hindi ko totoong miyembro ng isang sindikato. Anong sindikato? Sindikato ng mga walang girlfriend? Parang ang hirap yatang paniwalaan na kaya nilang gawin ang sinasabi mo. Yeah, mahirap paniwalaan. Kung nakikita mo lang ay mga peke nilang ngiti at ang mga paimbabaw na kabutihan nilang ginagawa lang naman para pagtakpan ng mga kasamaan nila. Hindi na magawang ubusin ni Cassandra ang barbecue. Bigla siyang naguluhan. Paano mo naman nasiguro ng mga Alfonso ang may pakananan lahat ng yon? Sila lang ang may motibo. Pati na yung testigong nagdidiin at nagtuturo sa akin ng miyembro ko ng sindikato, binayaran nila yon at tinakot. Ginawa nila yon? Walang imposible sa kanila dahil sa pera at impluwensya. Ang totoo, may kutob nga kami ni Rick na silang may koneksyon sa totoong miyembro ng isang sindikato. My God! Sa totoo lang, Clyde, hindi ko na yata kayang paniwalaan yon. Bahala ka. Nasa iyo pa rin naman ang final judgment. Para sa sarili mo, hindi kita pipiliting maniwala sa akin. Ang hiling ko lang timbangin mo sa isip mo kung sino nagsasabi ng totoo. Ang sisiguruhin ko lang sa'yo, hindi ako masamang tao kaya nasaktan ako ng pagbintangan mo kung mamamatay tao. Tinali lang namin ng mga gwardya at kinuhang baril nila. Ganoon din ang ginawa namin sa dalawa pang kasama nyo sa rest house. Biglang nahulog si Cassandra sa malalim na pag-iisip. I'm sorry, hindi ko alam.
Buong magdamag tinimbang ni Cassandra sa isip lahat ng sinabi ni Clyde. Bago sila natulog ng gabing iyon, marami pa tong kinuwento sa kanya tungkol sa naging pagtatago nito at ni Bianca sa mag-asawang Alfonso. Bago pumasok sa kwarto, hinalikan si Cassandra ni Clyde malapit sa mga labi pagkatapos muling batiin. Malaking bahagi ng pagkatao ni Cassandra nagsasabi dapat niyang paniwalaan ng lalaki. Napakalaking pagkakamali pala ang paghatol ko sa kanya. Naniwala agad ako sa mga sinabi ng Alfonso. Kung totoong lahat ng sinabi ni Clyde, siya pa ang biktima ng kasamaan ng mag-asawa. Pabawi niya nang sinabi kung may lugar mang dapat kalakhan si Chinny, yon ay sa poder ni Clyde. Hindi ako papayag na makuha nila sa akin si Chinny. Never! Naalala pa niyang sabi ni Clyde kanina. Maagang nagising si Cassandra, kinabukasan. Paglabas niya ng kwarto, nagtuloy siya sa banyo. Nagulat pa nang bumukas ang pinto noon. Si Clyde ang lumabas na nakatabi lang ng tuwalya sa ibabang bahagi ng katawan. Basa ang katawan nito na obviously katatapos lang maligo. Lihim siyang naparunok. Nagkatinginan sila. Wala nakapagsalita sa sumunod na ilang sandali. Ngayong alam na ni Cassandra kung sino talaga si Clyde, pakiramdam niya ay unti-unti siyang natatangay na sitwasyon. Umaasam siyang muling halikan nito. Pero na magsalita ang lalaki, nabasag ang magic spell na yon. Good morning. Ang aga mo yatang nagising. Sabi nito. Bakit ba pati boses ni Clyde parang nanghihypnotize? Maaga pa ba? Yes, wala pang 6 o'clock. Akala ko kasi tanghali na. Sabay pa silang napalingon sa balkonahe nang marinig ang ugong na sasakyan. Si Tata Senyong na yan, sabi ni Clyde. Maya-maya ay rinig na nila ang boses nitong parang humahangos. Clyde, halika dali. Tingnan mo tong nasa balita. Anang matanda na may bitbit pang dyaryo. Bakit ho? Si Congresswoman Alfonso at ang asawa niya na-ambush. Nabigla si Cassandra. Nagkatinginan sila ni Clyde. Pagkatapos agad yung kinuha ang dyaryo at binasang balita. Nakibasa na rin siya. Malamang ay may mga taong galit sa kanila ang may gawa nito. Naiiling na sabi ni Clyde. Pero mahirap talagang mamatay ang masamang damo, Clyde. Ana Tatang Senyong. Buhay pa ang kongresista. Muli silang nagkatinginan ni Clyde. Ipahahatid na kita, Cassandra. Parang binagsakan si Cassandra ng kung anong mabigat na bagay nang sabihin niya ni Clyde matapos silang lapitan ni Chinny habang naglalaro ng sungka sa balkonahe. Hindi ni Cassandra maipaliwanag ang lungkot na nararamdaman ng marinig iyon. Hindi ba't yun naman ang gusto mo? Ang makauwi na sa inyo? Di na siya nakasagot. Bago pa bumagsak ang luha niya, napatakbo na siya sa tinutuluyang kwarto. Sinundan siya nito. Cassandra, bakit ka umiiyak? Hindi niya yon tinago dahil narinig na ni Clyde ang pagkikbi niya. Wala. Garalgal niyang sagot sa pagitan ng pagkikbi. Hindi ka naman sira para umiyak ng walang dahilan. Wala, sabi. Pakiramdam ko lang parang itinataboy mo na ako. Hindi sa ganon, pero yun ang dapat. Ikaw na rin ang nagsabing baka nag-aalala na ang parents mo. Saka baka makasuhan ako ng kidnapping pag nagtagal ka pa sa poder ko. Ipapahatid kita kina Rick dahil susuko ako para linisin ang pangalan ko. Pagkatapos na nangyari sa mga Alfonso, malakas ang pakiramdam ko. Magbabago ng lahat. Pero ayoko nang mahiwalay sa inyo ni Chinny, Clyde. Lakas loob niya ng pag-amin. I feel the same, Cassandra. Kaya nga gusto kong malinis muna ang pangalan ko. Gusto kong ayusin ang gulo ng buhay ko. Hindi lang para kay Chinny, kundi para sa'yo. Wika ni Clyde. Para si Cassandra ang inilipad sa alapaap dahil sa narinig at para may sariling isip ang kanilang mga labi. Nagtagpo ang mga iyon. The kiss they shared was very deep, very passionate, na parang ayaw na nilang matapos yon. Nasa bewang niya ang mga braso ni Clyde habang nakayakap naman siya sa leeg nito. Naghiwalay silang sila nang pumasok si Chinny sa kwarto. Nginitian niya ang bata, tsaka siya muling yumakap kay Clyde. I love you, Clyde. Naunahan mo lang akong sabihin yan sa'yo. Ayoko nang mahiwalay sa inyong mag-ama. Lalong ayaw na namin ni Chinny mawala ka pa rin sa amin. But like I've told you, marami pa akong dapat ayusin sa buhay ko na ginulo ng mga Alfonso. I have to pick up the pieces again. Kapag naayos na yon, saka kami babalik ni Chinny sa'yo. Sa pagkakataong yon, magiging masaya na tayo. Nang hapon din yon, dumating si Rick at Ansel para sunduin sila. Mahigpit ang yakap ni Cassandra sa mag-amang Clyde at Chinny. Ang plano ni Clyde dalhin muna si Chinny sa malalapit nitong kamag-anak habang inaayos ang kaso nito. Isinalaysay ni Cassandra ang mga pulis ang nangyari. Sinabi niyang hindi siya kinidnap ni Clyde kundi kusa siyang sumama dahil ayaw niyang mahiwalay sa kanyang alaga.
Namatay si Gov Alfonso at ayon sa investigasyon, isang miyembro ng sindikato at illegal drugs at smuggled guns na kinaaniban at pinoprotektahan ng mag-asawa ang umambos sa mga ito. Nakiramay ang pamilya ni Cassandra sa mga Alfonso. Tinangka niyang kausapin ng kongresista paglabas ito ng ospital pero wala pa ito sa sarili dahil sa pagkabigla sa mga pangyayari. Parang biglang gumuho ang matayog na mundo ni Congresswoman Vilma Alfonso. 3 araw nakakalipas mula na makabalik si Cassandra sa Santa Monica nang sorpresahin siya ng mga kaibigan. Isang parting inihanda ng mga ito, katulong ang mga magulang niya. Ginanap yon sa garden ng hotel na pag-aari ng pamilya ni Crisma. Kahit hindi grande, kompleto naman yon para gawing memorable ang celebration ng kanyang 18th birthday. Isang off-white tube gown ang binigay sa kanya ng ina. Sa hotel na rin siya iniusan ng makeup artist at hairstylist. Paglabas ni Cassandra papunta sa garden ng hotel, naroon ang lahat ng kaibigan at kaklase niya sa SMU. Puno ng nagagandahang bulaklak ang garden. Puno rin ng masasarap na putahe ang buffet table. May live band pang tumutugtog. Si Gary ang naghihintay na escort niya. Nagkaroon ng cotillion de honor. 18 roses at 18 candles. Halos maiyak si Cassandra dahil nagtulong-tulong ang mga kaibigan at pamilya niya para sa kanyang naudlot na debut party. Pero na magsalita ang best friend niyang si Yasmin, di yan naiwasang tuluyang maiyak. "We are so happy that you're back," sabi nito sa hawak na microphone. "Because we love you." Napangiti siya habang panay ang pahid ng mga luha. Nakaupo siya sa sentro ng mababang stage. "Akala namin kinidnap ka na at hindi ka na namin makikita. We were so worried. Kaya ang saya-saya namin na makabalik ka. We did everything to make you happy kaya kahit huli na, inorganize namin ang party na to para maging memorable ang 18th birthday mo. Pero alam namin, nararamdaman namin hindi kompletong kaligayahan mo dahil may isang taong gusto mong nandito ngayong gabi. Sayang hindi namin alam kung paano siya kakontakin. Pero ang wish namin sana magkatuluyan kayo." Naging emotional na si Cassandra dahil kanina pa niyang naaalala sina Clyde at Chinny. Mas masaya sana siya kung sasama siya ng mga sandaling iyon sa mag-ama. "Clyde." Maya-maya lumapit sa kanya ang nanay niya. Iniabot ang kanyang cellphone na naibalik pa sa kanya nang maiwan niya sa isang pag-aari ng mga Alfonso. May text message daw siya. "We miss you so much, Cassandra. But I promise, isang araw, babalikan ka namin ni Chinny." Si Clyde. Munti ka na nga siyang mapatalon sa kinaupuan. How she missed him. "Back to school, Cassandra." Kinilimutan niya na ang pangarap ng makapagtrabaho sa Amerika at makapag-asawa ng isang blue-eyed hunk. Isa na lang ngayon ang pangarap niya, ang muling makasamang mag-amang Clyde at Chinny. Walang araw na hindi niya namimiss ang mag-ama, lalo na si Clyde. Noong mga unang araw, pagkatapos silang magkahiwalay, madalas ang pagpapadala nito ng mga text messages. Pero natigil iyon. Inisip na lamang ni Cassandra na baka abala ito sa pag-ayos ng kaso para malinis nga ang pangalan nito. Ayaw niyang isipin baka na kalimutan na siya ni Clyde. "Nakalimutan ka na nun, kaya kung ako sa'yo, kalimutan mo na rin siya, no?" Kantsaw ni Erica May habang nasa campus sila. "Oo nga naman," segunda ni Crisma. "Ewan, parang di ko kaya, mga kaibigan," nagtatampong sabi niya. Hindi niya alam kung binibiro lang siya ng mga ito o iniinis. "Kung hindi ka nakalimutan nun, bakit 6 weeks na mula na makauwi ka, pero hindi ka pa rin niya binabalikan?" Talong ni Denise na lang nakapagpadagdag sa kalungkutan ni Cassandra. Baka naman may nakita ng iba yon. Sabi naman ni Mayumi, "Nangako sa akin si Clyde at tutuparin niya yon. Dahil napipikon siya sa mga kaibigan, tatalikuran pa niya mga to." Nagmamadali siyang lumabas ng campus. Gusto niyang maiyak. Paano nga kung totoong nakalimutan na siya ni Clyde? Paglabas ng Santa Monica University, naglakad si Cassandra papunta sa simbahang ilang bloke lang ang layo mula sa SMU. Maya-may nakita niya isang gray na 4-wheel drive na dumikit sa kanya at bumagal ang takbo. Nang bumukas ang pinto sa gawin ng front seat, sumungaw ang ulo ni Chinny sa labis niyang pagkabigla. "Yaya Cassandra! Chinny!" Pakiramdam ni Cassandra, tumalon ang kanyang puso. Mabilis siya lumapit sa kotseng sinasakay ng bata at sumakay din doon. Niyakap niya ito tinalikan sa buhok at pisngi, saka niyakap na mahigpit. "Paano naman ako?" Ang lagay sa Chinny lang. Anang pamilyar na boses. Nagangat si Cassandra ng tingin at muli, tumalon ang puso niya na makita kung sino nakaupo sa driver's seat. "Clyde!" Excited na niyakap niya ang lalaki. Hindi niya napigil ang pagbalong ng mga luha sa sobrang katuwaan. "Oh Clyde, I've missed you so much."
Mahigpit na yakap din ang isinagot nito. Saka siya hinalikan. Matagal na naglapat ang kanilang mga labi. I have missed you too, sweetheart. Panas na sabi ni Clyde nang maghiwalay sila makalipas ang matagal na sandali. Akala ko nakalimutan niyo na ako. Of course not. Pero hindi ka nagte-text sa akin. Nahinto na rin ang pagtawag mo. Pa-effect lang namin mag-ama yon para naman mamiss mo kami. Tiniis ko na hindi ka tawagan kahit mamatay-matay na ako sa pangungulila sa'yo. Ikaw talaga. Kung alam mo lang para na ako mababaliw na hindi ko kayo nakikita ni Chinny. Kung alam mo lang din kung gaano ko gustong matapos ng kaso para lang mapuntahan ka namin. I can hardly sleep kapag naiisip kita. Gusto ko maayos ng lahat at handa na kayo na iain ng kasal kapag nagkita ko sa'yo. Kasal? Kumistap ang mga mata ni Cassandra sa narinig. Yeah. Kailan? Ngayon na? Sana nga pwede ngayon na. Kaya lang nangako ko sa parents mo. What do... Galing kami sa inyo. Kasama namin si Rick at Tito Ansel. Iniwan namin yung dalawa sa inyo na kausap ang parents mo. Clyde, wala namang problema, Cassandra. Linis ko ng pangalan ko. Nakipag-cooperate na si Congresswoman dahil sa pakiusap ng tatay mo. Umami na rin yung taong kasabot nila sa pagpaplant ng mga illegal na droga at baril sa bahay ko. Binayaran lang pala yun ni Governor Alfonso. Humingi na rin ng tawad sa amin si Congressman. Nangako rin siyang hindi na kami guguluhin pa ni Chinny. Kinausap namin siya ng tatay ko at nakiusap kami. Hayaan na niya sa iyo si Chinny. Papunta yata siya sa Amerika para magpagamot at para makalimutan na nangyari. Nangako ko sa kanyang hindi ko ilalayo ang apo niya. Si Chinny na lang ang magsisilbing gabay ngayong nag-iisa na siya. Daddy, pansinin niyo naman ako ni Yaya Cassandra. Nagkatawanan sila ni Clyde dahil sa pagsingit ni Chinny. No, Chinny. From now on, hindi na. Yaya Cassandra ang itatawag mo sa kanya kundi mommy na. Mommy? Yes, darling. Magiging mommy mo na siya dahil magpapakasal na kami. Sabi ni Clyde sa anak bago mamaling kay Cassandra. But I promise your parents, nahayaan mo na kitang makagraduate. Besides, kailan ka lang nag-18? Hayaan na muna kitang i-enjoy ang pagkadalaga mo. Pero dalawa kami ni Chinny na magbabantay para wala na makaporma sa'yo. Ganon. Kunwari pagrereklamo ni Cassandra. But don't be sad, my dear. Bala kong bumili ng bahay dito sa Santa Monica and put at a law firm here para mabantayan ko ang mga umaalikid sa'yo sa campus. At dito na natin bubuuin ang pamilya natin. Oh Clyde, what can I say? May gwapo na akong boyfriend. May cute pa akong baby. Niyakap din ni Cassandra si Chinny. Muli siya kinabig ni Clyde. Ang saya-saya ni Chinny nang sabihin kong pupunta kami dito. Miss na miss ka na ng batang yan. Pagkukwento pa ni Clyde. Ang sabi ko sa kanya, hindi na kayo magkahiwalay dahil hindi na kami papayag pang mawala kapa sa aming mag-ama. You gave new meaning to our life, Cassandra. Pagkatapos mawala ni Bianca, akala ko noon hindi na kami ulit magiging masaya. But God gave you to us. May sasabihin sana siya pero muli siya nitong kilintila ng halik sa mga labi. I love you, Cassandra. I thank God dahil dumating ka sa buhay namin. I love you too, Clyde. And I promise to be a perfect wife to you and to a mother to Chinny. Alam kong magagawa mo yon dahil kahit mataray ka, loving ka naman. Pumalakpak naman sa tawa si Chinny habang magayakap sila ni Clyde. After 3 years, nakapagtapos na si Cassandra at yun na ang pinakahintay nilang dalawa ni Clyde. Hindi na nila pinatagal pa at nagpakasal kaagad sila sa simbahan ng Santa Monica. Hindi man sa magandang pagkakataon sila nagkakilala, pero hindi naging hadlang iyon para maramdaman nila ang pagmamahal para sa isa't isa. Nagsama sila na puno ng pagmamahal at nagsimula silang bumuo ng malaking pamilya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.